yung kalagayan ng ating mga kababayan na naging biktima po ng 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Director, may buntag. May buntag sa tanan. Opo, kasama niyo po ngayong umaga, Director, si Rod. Alright. Okay. Director, hanggang sa mga oras na ito, kumusta ho, no? Yung mga kababayan natin dyan sa area na sinasakupan po, no, ng inyo pong opisina, ang kanilang sitwasyon. Ilang araw na ba matapos mangyaring 4 days? No. 4 days. 8 nangyari. 8, opo. So, Lunes. Okay. So, nung mga nakarang araw, 3 days pa. 3 days, yeah. 3 days, okay. So, nung nakarang araw, ang panawagan po ng mga kababayan natin na biktima nitong sobrang lakas na lindol, yung tulong para sa kanila, pagkain, lahat ho ba ng mga mga tao, mga biktima ng lindol ho, may mga nakuha na pong tulong? Okay. I-focus po natin yung sinasabing tulong. Opo. Sa dalawang damage na munisipyo. No? Okay. Ang bayan ng Jose Abad Santos ng Davao Occidental at bayan ng Sarangani or Balot Island ng Davao Occidental din. So ito yung badly hit, no? Oo. Talagang badly hit in terms of sa mga damage sa tao, yung mga bahay, in terms of deaths, no? And injured na mga lugar. Dahil bulubundukin ito at malapit po ito doon sa Region 12, yung sa province of Sarangani, kung nasaan nandoon yung epicenter. Okay. So ang problema ng mga lugar nito, especially ang Jose Abad Santos, marang mga barangay pa na hindi accessible. No? Ibig sabihin, naputol ang mga roads, walang very poor ang communication. Ngunit, as of last night, yung aming usapan kagabi sa Response Cluster Coordination Meeting, every night yan, ngayon, today, no, i-deploy na yung boat ng Navy. Kasi ganito more than half of the barangays of the municipality of Jose Abad Santos hindi nga accessible dahil yung national roads na dadaan sa kanila, coastal communities barangays to Okay. National road na landslide sila. So, kumpuni pa ng DPWS ngayon. So sarado sa dagat pa rin po tayo darat. Sarado pa rin hanggang ngayon yung daan, Director. Kaya nga sarado sa dagat ho ang daan natin. Nako. So ang Navy kagabi nag-usap na kami, Air Force Navy. So yung mga nasarahan ng daan ng mga barangays ng Jose Abad Santos, titirahin ngayon. No? Pangatlong araw pa naman ngayon, so meron pa silang pagkain, ngunit delikadong konti na lang within the community, within the barangays. Ang nakatakot yung wala na talaga silang makuhang pagkain. Pero Director, sorry no. Sige lang. Okay lang. Okay. Ilan ang apektado dyan na residente dyan sa lugar na binabanggit po ninyo na hahatiran po ngayon ng tulong? At ngayon pa lang ba silang hahatiran ng tulong? Meron na silang tulong sa local level. Or yung augmentation, yung dagdag. Okay. Yung pinag-usapan natin dito. Kasi yun ang trabaho ng regional level. Okay. So yung dagdag. So ibig sabihin, meron na po silang makakakain dyan. Kasi within the local level, yes, meron naman sila. Ngunit mauubos yan pag hindi mo binigyan, hindi mo dinagdagan. Limitado lang din yung resources ng lokal Of course, limitado. So ito, bibigyan kita ng picture. Ang nagkaroon, importante ito dahil kagabi nag-updating ng mga patay at saka yung pwedeng i-declare na patay na pwedeng hindi. Pero kasing assume to be dead pero hindi pwedeng i-declare mo kasi hindi pa nakita, di ba? Tama. Okay. So ang patay po sa province ng Davao Occidental, ito yung may update tayo. 6 ang patay sa sa munisipyo ng Jose Abad province of Davao Occidental. 6
6 ang patay, Oo. 17 ang missing, 145 ang injured, Oo. 5,144 ang evacuees. Ito yung sa province of Davao Occidental. Oo. Then, kung sa 6 na patay, 3 dito, doon sa sinasabi ko, Jose Abad Santos. Mhm. No? Jose Abad Santos. Okay. Merong itong mga missing naman, assume lang kasi natabunan, ngunit hindi pa pwedeng i-declare. Tama. Okay? Yeah. So, Okay. today, kahapon may umalis na Navy boat papuntang Balot Island, no? Papuntang kagabi, strategize namin saan maganda mag-plastar ng mga logistics. So, napag-usapan kagabi sa munisipyo ng Malalag, Davao del Sur. Mm-mm. Kasi merong refueling doon yung barko Oo. at may pantalan. So, accessible sa mga land transportation. So, ibig sabihin, Oo. galing sa Davao City, dadalhin doon sa Malalag, yung Oo. mga succeeding na mga tulong, yung succeeding Oo. araw-araw. Oo. At doon kukunin na ng barko bago i-deploy doon sa mga coastal communities. Director. Unlike Oo. yeah. Yeah, dito sa mga binabanggit po ninyo, no, yung mga hagbang na ginagawa pa lang ngayon ng national, yan ay ano po, galing sa national government, tama? Yeah. Okay, sa DSWD. Yeah, Okay. tama. Tama. DSWD, no? Mukhang kahapon nyo palang pinaplano ng ano to, ng ahensya ng gobyerno sa mga paraan kung paano maihahatid yung mga tulong dahil nga sa hindi madaanan yung mga daan dyan, lahat apektado, sira, sarado dahil sa landslide. Sabi nyo nga, may mga daan na biyak, okay? So yan yung mga yung mga dahilan kung bakit hindi na. Pero well, ang ano ko diyan is Director, bakit 'di ba dapat sana nung una pa lang after nangyari yung lindol, sana may nakikita na nating mga ganitong mga plano, paraan. Oo. Okay. Parang Ganito ba yan? parang para sa akin bakit ngayon lang? Parang after 3 days ngayon pa lang pinag-uusapan yan, pinaghahandaan? Hindi 8 nangyari, di ba? Oo. 8. 9, nandun na kami. Okay. We were already there. Pero may dala na kayong tulong doon. Kasama niyo na po ang DSWD? Oo, nauna na. Meron na nga Okay. meron na tayong preposition goods. Oh, Hindi pa nangyari, nandun na. okay. Yan yung standard operating procedure ng government. Hindi pa nangyari, Oho. may mga munisipyo na posibleng ma-isolate kung may mayroong disaster. Oho. Nilalagyan na natin ng preposition goods ang tawag yan. Mhm. May permahang agreement yan. From national, munisipyo, hindi mo pwedeng gamitin sa mga politika. Mhm. Hindi mo pwedeng gamitin sa mga piyesta. Doon mo Oo. lang pwedeng gamitin sa mga disaster. papogi-pogi. Preposition. Okay. Pagka pangyari, nag-deploy na rin doon sa mga accessible. Oho. Nagdagdag. Mm. No? Nagdagdag na. Third, 8 nangyari, 9 na nakareport itong mga isolated barangays. Oho. Nung pagpunta namin, doon pa namin nalaman ng hapon, nung 9, na, marami pala. Tumawag na yung Vice Governor sa akin, Ardi, tulungan mo ko. Ano nangyari? Kasi ang focus natin, Davao City, Davao del Sur, yun lang ang focus yung nakareport agad. Oho. No? Putol ang communication, putol ang karsada. Kaya 9 na sila nakapag-report. Oho. So, pag after our survey nung 9, Oo. nag-planning na kami paano pasukin yung lugar. Okay. So, request na tayo ng Air Force, request na tayo ng Navy, Oo. at bigay naman sa atin yung request. Hindi lang hindi lang Navy, pati search and rescue teams from 5 to 5th SRR team ng Philippine Air Force, Oo. Apex Company, volunteers, Davao City Search and Rescue Dogs, na rin, Davao Provinces na mga tulong, Oo. kino-organize at kina-coordinate na ng opisina natin. So it's not, Opo. yung kwento ko is about last night's meeting. Okay. So ito yung Ayun.
progress meeting na ito. Opo. Ito na yung anong mas mabuting paraan. Opo. Diba? Malayo. Parang ganon. To make the operation more efficient and more effective. Ayun. Kasi napakalayo. Uuwi pa yung barko ng Navy from Oo. Davao Occidental. Uwi pa ng Davao City. Mag-refuel lang. Oho, So oho. nag-replanning kami kagabi to make it more effective. Opo. Okay? Kagaya, okay. Kagaya Director. ng- Yes. So far, ano pa po yung mga lugar na hindi po nahatiran ng tulong under sa Region 11? Okay. Yung tatlong barangay ng Jose Abad Santos na nasa dulo, bundok talaga. Mm-mm. Kasi ganito, ang Jose Abad Santos, mahabang 70 kilometers ang coastline yan. No? So, ibig sabihin, lahat ng barangay nakahilera yan. Merong tatlong barangay nasa tuktok, wala sa coastal. Mhm. So, ito yung Barangay San Isidro, Barangay Quiapo, at Barangay Molmol. Opo. At itong San Isidro, nakapag-communicate na yan, itong Quiapo at Molmol ang talagang nakakapag-alala dahil Oo. walang communication, walang tao nag-report, walang. But, dito ngayon ang target. Ngayon, paano mo maabot yung lugar na yan? Oho. Ida-drop yung search and rescue teams, ida-drop pati yung mga pagkain, meron ng landing zone na napag-usapan, ida-drop doon sa bundok. Oho. No? Ibig sabihin, helicopter. No? May team na idadrop sa bundok, may team na idadrop dito sa baba, sa San Isidro, para akyat pa bundok, magsalubungan sila sa taas. So Naku. itong tatlong barangay na ito ang very challenging. Dahil, yung nga ang tanong ko, as of last night, nagtanong pa rin ako, sabi ko, wala pa rin barangay kapitan, Oo. wala pa rin purok president Oho. na nagre-report. Sir, wala talaga sir, wala. As in, walang nagre-report. Yun ang Oo. nakakatakot. Ayun. Bakit? Bakit Pero kaya? may iba pa bang kailangan from the national government ang inyo po mga Yes, area? marami pa. Okay, ganito. Opo. Tubig. Kailangan. Kahapon, nag-loading na kahapon, nag-deploy na kahapon ng tubig, yung dagdag na pagkain, dagdag na non-food items, Oho. kinarga na sa barko. Undawin na yun. Lumayag na kagabi. Kanina madaling araw ang paglayag nun. Oo. Okay? Augmentation ito, we're talking of augmentation. Mhm. Dagdag na Dagdag, tulong. Hindi oo. yung as if ngayon lang. Oo. Okay? Ngayon, the initial, dito tayo sa kabahayan, itong kabahayan, siyempre nasiraan yung tao, dalawang klaseng tao yan eh. Mhm. Partially damaged, pati yung totally damaged. Okay. Okay? Yung lahat sila, pag bigyan mo agad ng tents, immediate, para may malipatan sila. Or they go to the evacuation center. Mhm. Diba? Tents. Ang tent, nandiyan na, may kulang, dadagdag na kahapon, ngunit ang tent, according to the President, temporary lang yan, hindi pwede pang matagalan. Tama. So Oo. may bagong pinapagawa ang Presidente, is ginagawa na since nung Bugo earthquake, Manay earthquake, ito ngayon gagawin din, yung pati sa Jensen ngayon gagawin, yung sa Region 12, modular houses. Okay? Oho. So from the tent, yung mga, sabi ko nga, dalawang klaseng tao, yung partially damaged, siyempre, after few days, uwi na yan. Mhm. Magkukumpunin ng bahay nila. Yung totally damaged, walang mauwi yan. So, from the tent, ililipat sila sa modular when the DSUD is able to deliver the modular houses kasi mag-aantay yun ng relocation ng panibagong bahay. Oho. Diba? Oho. Kasi totally, Opo. months yan, months. Opo. So, yun ang isa sa mga challenges. Nag-request na ako ng 2,000 sa Assistant Secretary Boy Caraig of Department of Housing. Kasi nag-estimate na kami doon nung June 9 eh. Oo. Let's make an estimate. Hindi natin mabilang agad yan. Oo. Gawa tayo ng estimate agad para mabigay natin sa sa central office ano yung pagkapaghanda sila. Ito, bibilin pa nila yan bago i-deploy. Mhm. So nag-estimate kami ng 2,000. Apparently, when I went up to the ground, si Mayor ng Balot Island, mismo isang munisipyo pa lang, 500 na estimate niya. So sabi ko, malamang makukulang ito. Oo. Okay? So yung bahay, tubig. Now ngayon, yung specific needs pa, ganito. Ang tawag dyan, RDANA. Mhm. Rapid Damage Needs Assessment. Meron na ang lokal na initial, ngunit apektado sila lahat. Sabi nila, Sir, pwede ba i-augment nyo kami ng tao from the region? So ngayon, nag-organize na kagabi
ng Ardana team from the region, i-deploy para makuha na natin ilang farms, ilang bahay, ilang yung actual count, yung counting na. Hindi yung estimate lang. So Ardana team will be deployed doon sa area para bibilangin lahat for early recovery. Then yung patagalang recovery, ang tawag naman natin diyan, post-disaster needs assessment. Ito na yung months, years na recovery, tulay, karsada, and others. Opo, at least kahapon mismo ang Pangulo ay pumunta sa area at tinignan niya yung mismong sitwasyon. Direktor, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo parati dyan. Salamat. Dagang salamat. Regional Director, OCD Region 11, mga kasama, Director Ed